paano magtanim ng mais. Ayan, ito po ang tinanim natin. I'm not sure, I think around, tinanim ko to March 6 or 7. And today is March 18. So, ilang araw na sila. So, ganito na sila kataas. So, meron silang 3 leaves. Ang problem dito, kung bakit gano, tsura ng leaves is tinuka po ng mga manok. So, dapat hindi kayo magtatanim sa malapit sa may manokan nyo. Kasi tutukain ng manok. Meron akong nilagay na net, pero ang problem dito sa net is hindi kasya para libutin yung maisan ko. So, hanggang dun lang. Hindi pwede dito. Meron pa ding mga, meron pa ding mga pwedeng pag-enteran ng mga sisiw po natin, mga manok. Pero ngayon, na-lesson naman na. So, paano nga ba magtanim ng gantong mais? Ito po ay para sa mga manok. Dekalb ito na mais. So, nabili ko siya sa Shopee ng 330 kasama ng shipping fee. Ng kape na to, Dekalb ito. So, ito ang problema pag, tip number 1, dapat wala kayong mga manok na malapit sa iyong mga taniman ng mais kasi kawawa po yung mais natin, okay? So, ito po yung mais natin dito. And, kung mapapansin nyo, merong mga space na parang hindi tumubo. Iyon ay kinalakay po ng mga manok. Yan. Ayan, oh. So, ito yung natanim natin. And, minsan, yung mga ibang mais natin is minumove nga ng manok, no? Katulad nito, imbis nga isa lang yung natanim. Dito dapat yung isa na ganun siya. Ayan. And, another tip is, hindi nyo na kailangan pala bigyan ng kama or pataasin yung ganito bago magtanim ng mais. Pwedeng ganito lang. Mas maganda pa yung ganito lang yung gawin. Oo. So, ilang row to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na row. Mas maganda ganito yung row. Hindi na kailangan ganyan. Oo. Kasi sasayang lang kayo ng energy nyo pag nagaganyan pa kayo. So, yun yung pansin ko. Kasi pag ganito lang, di ba? Pagbigyan mo ng abono, gaganuhan mo na lang. Paganunin mo. So, mali po yung nagawa ko dito. So, another is, syempre yung binhi po natin, no? Mas maganda ibabad natin sa tubig yung binhi natin para mag-germinate bago itanim. Kasi matagal po yung pag-germinate nito. So, umabot ako ng 3 days or 4 days bago siya mag-germinate. Kasi yung seed, yung binhi ko na nabili ko nga sa Shopee is matitigas na. So far, so good naman yung mga binhi. Tumubo lahat. And yung na-try ko, tapos ito nagtanim ulit ako. Pero hindi to buong nag-germinate na. So, papa-germinate pa lang, yun yung tinanim ko. Yun yung problem. Dapat, pina-germinate ko muna ng tama para yung mga para tumubo ng sabay-sabay ng mabilisan. So, katulad nito guys, binabad ko siya sa tubig and then lumabas na yung kanyang mga ugat. So, pwede nang itanim. Mabilis na siyang tumubo sa ating lupa. So, ganyan yung ginawa ko nung first na tinry ko pa lang kung tutubo ba talaga yung ating mais na binili online. So, dinabad ko siya ng 3 to 4 days. Umabot ng 4 days po yan bago naglabas ng ugat na diretso yung moist ng kanyang binhi. So, ayan lang guys. Tapunan natin ibaw na natin sa lupa. And, yan lang ka-easy. Ka-simple. Wait for how many days, tutubo na yan ulit ng mabilisan. Yan guys, parang ganyan lang, very simple. And syempre, i-enjoy lang natin yung ating pagtatanim kasi
Pag nagtanim tayo, Sukamoto. ito pagtutubo, ang cute-cute naman nila pag tumubo na. So, make sure na wala din kayong mga aso kasi yung mga aso natin sinisira yung ating mga halaman, pinaglalaruan lang nila. Ganyan lang guys. So, tapunan natin ng konti. Tabunan natin ng konti. So, tinuloy yung pag-germinate sa lupa. Tapos, meron din mga manok na dinistorbo yung pagtubo. So, yung iba, hindi na tumubo. Although, it's good naman kasi walang problema kasi nga, masyadong, magkakatabi yung mais mo natin. So, sabi nga, it's very, very wrong. Dapat, parang ganito yung ginawa ko. Para the best pa din. Kahit na tigda-dalawa, pero yung spacing is medyo malawak-lawak konti. Ayan guys. So, ayan. And syempre, bigyan ng abono yung mga ganito ng edad. So, kahapon, ako ng abono. So, wala akong enough na abono. Mas magandang abono po natin urea. Tapos, mas madaming urea. And, mas madaming urea. Tapos, dagdagan ng complete. Ayan. So, ito na siya. Ito sila ngayon. Ang cute lang nila, no? Tumutubo. Cute. So, naglagay ako ng kunting abono. Tinunaw ko sa tubig kasi maliit lang para magkasya lahat sila dito. Anyway, sa 1 kilo na binili kong binhi, isang tasa lang po to. Isang tasa hanggang doon. So, sobrang dami po ng binhi. So, hindi ka magsisi na makabili ng isang tasa kasi sobrang dami na. 'Di ba? Ito isang tasa lang. Madami pang natira po. So, 'yon. Ganito lang magtanim ng mais and syempre always check nyo din kung may mga nasira, ganon. Katulad nito. Hindi ko alam eh. Pero tag-araw kasi ngayon kaya manahirapan nga tumubo yung binhi po natin. Tsaka hirap ng tubig. So ito tanggalin na natin, no? Don't think so na magsusurvive to. Tanggalin natin kasi sayang naman. Okay lang naman yung spacing nila. So yun lang guys. Feel free to like, comment, and share. And then comment mo din kung ano yung comment mo sa aking mais na tanim. So first time ko po to magtanim. And kailangan din nating diligan yung ating mga tanim, okay? Na mais. So, in-enter ko din po dyan kasi parang sayang yung spacing. Kasi, ang alam ko pag namatay kasi itong mga ito, yung mga natanim ko na to, ito po ay utong. Pag namatay sila, edi wala na, no? So, at least may mais pa. So, ito po ay para sa mga alaga ko pong chicken. Hindi po to for sale, yung mga mais na to. So, gusto ko kasing tanim ko na lang kasi may space naman dito sa taas ng bahay. Tanim ko para kainin ng para sa mga alaga nating mga manok. So, ganun lang guys. And, hindi lang ako sure pero meron din ako mga binhi kasi na na puti, na mais. So, pwede rin naman pala yun itanim para pakain na din sa mga manok. Pero minsan nga, 'di ba, pag yun yung tinanim, nasasayangan tayo. So, kinakain natin yung mga mais. So, ayun, guys. Ito yung ginawa ko, yung mais, tinanim ko para sa mga alaga kong mga chicken. Ganon. Para hindi nakakainin ng tao kasi sabi nga nila yung yung mais na to is para sa mga manok. So, yan na guys, ito yung decalb ito na mais. Tinanim ko dito sa bundok. Ayan. And tumubo naman. So far, so good. Tumubo po sila. Ayan. Meron pa doon, pa konti-konti. So, thanks for watching guys. And feel free to comment kung ano yung mga tips nyo. And paturo din kasi this is my first time to magtanim. Okay? Bye!